Ako si Sara Duterte. Tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Mahigit 2 taon bago ang eleksyon 2028, idineklara na ni Vice President Sara Duterte ang intensyong tumakbo sa pinakamataas sa posisyon ng bansa. Unang umugong ang pangalan ni Inday Sara sa isang presidential race noong 2022, bagaman tumakbo lang sa pagkabise ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang pakikipagtambalan niya kay Marcos, hiningi niya ng paumanhin ngayon. Mga kababayan, humihingi ako ng paumanhin. Patawad kung tinulungan ko mahalal si BBM bilang Pangulo ng ating bansa. Ipinaliwanag ng bise ang umano'y mitsa ng lamat sa pagitan niya at ng dating katandem sa unit team. Sa unang mga buwan ng aming mga termino, nakita ko na ang kawalan ng katapatan ni Bongbong Marcos Jr. sa mga pangakong binitawan noong kampanya. Pati na sa kanyang sinumpaang tungkulin para sa bayan. June 2024 nang magbitiw si Duterte bilang kalihim ng Department of Education o DepEd. Dahil hindi ko kinaya na maging bahagi ng 2025 national budget na tadtad ng katiwalian. Pinili kong umalis sa kabinete kahit alam ko na mula pa noong 2023 na ang magiging kapalit ay ang aking impeachment. At dahil sa ambag umano sa panalo ng Pangulo, inihingi rin ng tawad ng Vice Presidente ang mahal na bilihin, kawalan umano ng seguridad sa pagkain, kapos na kita, hindi umano epektibong healthcare, kawalan umano ng independent foreign policy at korupsyon. Patawad. Kung hanggang ngayon ay marami pa ring Pilipino ang nalulunod sa baha ng dahil sa malawakang korupsyon. Hindi raw siya makakaluhod at makakahingi ng tawad sa bawat isa, kaya sa halip, I offer my life, my strength, and my future in the service of our nation. inanunsyo niya ang desisyon sa gitna ng bagong impeachment complaints na kinakaharap niya sa Kamara. At halos 1 linggo bago ang confirmation of charges hearing sa kaso ng amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court.